Sino nga bang mananalo kapag naglaban muli sa ikalawang pagkakataon sila Hisoka Moro at Chrollo Lucifer? Ang unang laban at paghaharap ng dalawa ay naganap sa Heaven's Arena. Nanalo si Chrollo dito at walang nagawa si Hisoka sa lakas na tinataglay ng leader ng Phantom Troop. Bagamat nagwagi, nabigo naman si Chrollo sa pagtapos ng buhay ni Hisoka sapagkat sa hindi inaasahang pagkakataon nabuhay muli ang Hunter at pinaslang niya ang dalawang miyembro ng Phantom Troop na sila Cortopi at Shalnark. Kasabay nito ang pagbibitaw niya ng layuning uubusin niya ang buong Phantom Troop. Ang layuning ito ni Hisoka ang nagdala sa kanya sa Black Whale o ang barkong patungo sa Dark Continent sapagkat alam niyang dito din magtitipon-tipon ng Phantom Troop. Ganon din ang naging desisyon ng grupo, sumakay sila sa barko upang hanapin si Hisoka. Sa ngayon, pare-pareho na silang nasa Black Whale at nakita na ni Bonolinov ang kinaroroonan ni Hisoka. Impormasyong ipaparating niya sa kanyang pinuno. Maaaring magdulot ito para magharap muli ang dalawa sa isang duelo. Ang tanong ngayon ay kung sino sa pagitan nila Hisoka at Chrollo ang mananalo sa oras na maglaban muli silang dalawa. Kung ako ang tatanungin mga idol, naniniwala ako na sa ikalawang laban nila Hisoka at Chrollo, ang may pinakamalaki ng tsansa para manalo ay walang iba kundi ang Hunter na si Hisoka. Maraming dahilan mga idol kung bakit ko nasabi na mas malaki na ang tsansa ni Hisoka na manalo sa oras na magtuos muli sila ni Chrollo. Ang unang rason ay dahil sa pagkakaroon ni Hisoka ng napakamakapangyarihang Nen ability. Ang Bungee Gum ni Hisoka mga idol ay nagpapahintulot sa Hunter na baguhin ang katangian ng kanyang aura para maging madikit at maging lastiko. Nagagamit ito ni Hisoka pang depensa para maharangan niya ang mga pag-atake ng kanyang kalaban. Pwede niya din itong gamitin pang opensa katulad ng pagdikit sa kanyang mga katunggali. At pwedeng pakinabangan ng Hunter ang Bungee Gum para mas maging epektibo ang kanyang mga tricks. Nailalagay niya ito sa kanyang mga paa para makalambitin, sa kanyang mga kamay para haltakin ang kanyang mga kalaban, at nagagamit din ni Hisoka ang Bungee Gum sa kanyang mga baraha upang magdulot ng mga ito ng mas matitinding pinsala. Kahit sabihin pa natin mga idol na ang Bungee Gum ang parehong Nen ability na tinalo ni Chrollo, hindi natin dapat kalimutan na hindi matatalo si Hisoka kung hindi niya pinagbigyan ng mga kondisyong inihanda ni Chrollo para lamang makipaglaban ng Hunter sa kanya. Pero kung bigla ang engkwentro ang naganap na laban sa pagitan nila Hisoka at Chrollo, malaki ang tsansa na magbabago ang kalalabasan ng duelo. Higit pa dito mga idol, huwag din natin kakalimutan na hindi lamang Bungee Gum ang Nen ability ni Hisoka. Nagtataglay din siya ng isa pang Nen ability na may pangalang Texture Surprise. Ang abilidad na ito mga idol ay may kakayahang gayahin ng hitsura at hugis ng iba't ibang bagay. Kabilang dito ang natapyas na balat, naputol na kamay at nawasak na paa. Kaya naniniwala ang Phantom Troop na kaya din ni Hisoka na magbalat kayo gamit ang ibang mukha. Ito ang isa sa nagpapahirap sa mga miyembro ng grupo sa paghahanap sa kanya. Dahilan para hanapin na lamang nila ang Hunter base sa taas o height nito. Yun nga lamang mga idol, na-discover ni Bonolinov na hindi nagdi-disguise si Hisoka at wala itong pakailam kung makita ng Phantom Troop ang kanyang pinagtataguan. Isa itong aksyon mga idol na nagpapakita na handa ang Hunter sa pagdating ng Phantom Troop. Sobrang dami ng pakinabang at sobrang mapanganib ang Bungee Gum at Texture Surprise ni Hisoka mga idol. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sinabi ng mga miyembro ng Phantom Troop noon na pinasali ni Chrollo si Hisoka sa grupo dahil sa lakas na tinataglay nito at dahil sa pagkakaroon nito ng napakagandang Nen ability. Sinabi din nila Shizuku at Bonolinov na wala silang laban sa kapangyarihan ni Hisoka, kaya nakikipagtulungan sila sa kanilang pinuno. At higit sa lahat, alam ni Chrollo na mahihirapan siya sa Nen ability ni Hisoka kapag nakipaglaban siya dito nang hindi niya masyadong pinagpaplanuhan. Kaya pinatagal ni Chrollo ang pakikipagkita kay Hisoka sa loob ng halos isang taon at pinaghandaan nito ng maigi hanggang sa masigurado niya ang kanyang pagkapanalo. Ang pangalawang rason mga idol kung bakit ko nasabi na mas malaki na ang tsansa ni Hisoka na manalo sa oras na magtuos muli sila ni Chrollo ay dahil nakatitiyak akong hindi lamang si Hisoka ang kalaban ng Phantom Troop. Bagkos, may iba pang kaalyansa si Hisoka at may iba pang susubok sa lakas ng spiders. Sinabi ko sa inyo noon mga idol ang posibilidad kung paano nagawa ni Hisoka na makapasok sa Tier 1 ng Black Whale. Isa itong pangyayaring sobrang hirap makamit dahil bukod sa mga mahalagang pasahero lamang ng barko ang pwedeng makatungtong sa Black Whale, madami pang nakakakilala kay Hisoka bilang isa siyang floor master ng Heaven's Arena. Sa palagay ko idol, merong karakter o taong lihim na nakikipagtulungan kay Hisoka. Maaaring isa sa mga prinsipe
dahil pwedeng ginamit ng mga ito ang impluwensya nila sa Kakin para mailusot si Hisoka patungo sa Black Whale. Alam nating bihasang assassin si Hisoka at makakatulong siya sa pagpaslang ng ibang mga prinsipe, kaya maaaring kinuha ng isa sa mga ito ang kanyang serbisyo. Posible din naman mga idol na isa sa mga kontrabida ng kwento ang nagsama kay Hisoka. Halimbawa dyan sila Beyond Netero o Firestone Hill. Siguro, kinuha nila si Hisoka para makatulong ito sa pagkasagawa ng kanilang mga plano sa Dark Continent. At higit sa lahat, posible din naman na ang kaalyansa ni Hisoka na nagpasok sa kanya sa Tier 1 ng barko ay si Kurapika. Tandaan natin mga idol na si Kurapika ang nanguna sa pagsala ng mga pasahero ng barko. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na pinalusot niya si Hisoka sa Tier 1 dahil sinabi sa kanya ni Hisoka ang pagsama din ng Phantom Troop sa paglalayag. Kung nangyari ito mga idol, posible na ipinaalam na din ni Hisoka kay Kurapika na naalis na ni Chrollo ang kadena sa kanyang puso. Dahilan ito para buhayin muli ni Kurapika ang kanyang misyong ubusin ng Phantom Troop para hindi na sila makapangbiktima pa ng madaming tao. Magreresulta sa muling pag-aalyansa ni Hisoka at Kurapika kontra kay Chrollo. Ang mga prinsipe ng Kakin, ang iba pang kontrabida ng istorya kagaya ni Beyond at Firestone, at ang ating bida na si Kurapika mga idol ang maaaring tumulong kay Hisoka upang makasakay sa Tier 1 ng Black Whale. Sila din ang mga karakter na maaaring hindi inaasahan ni Chrollo at ng Phantom Troop na makakalaban nila sa barko. Mga karakter na tutulong sa pagkapanalo ni Hisoka sa muling pakikipaglaban nito kay Chrollo. Ang pangatlong rason mga idol kung bakit ko nasabing mas nakalalamang na ngayon si Hisoka kumpara kay Chrollo ay dahil sa Nen After Death. Noong namatay si Hisoka, nagawa niya muling buhayin ang kanyang sarili at magamit ang kanyang Nen na lalong lumalakas kapag namamatay ang nagmamay-ari. Ang Nen After Death mga idol ang maaaring nasa pinakamataas na level ng power system ng Hunter x Hunter sa ngayon. Kaya hindi nakakagulat na noong muling nabuhay si Hisoka, mas lalong lumakas ang Nen na tinataglay niya. Tumulong ito sa kanya para maisaayos agad ang nawasak niyang katawan. Maigapos ang isa sa malakas na miyembro ng Phantom Troop na si Machi, at ang Nen After Death ni Hisoka ang dahilan kung bakit kahit nagtamo ng maraming pinsala mula sa pakikipaglaban kay Chrollo, nagawa niyang paslangin ng mabilisan ang dalawang miyembro ng Phantom Troop na sila Shalnark at Cortopi. Ang lakas na ito ng Nen After Death mga idol ang maaaring rason kung bakit walang takot na naglalakad si Hisoka sa Tier 1 kahit alam niya na kaya ng Phantom Troop na makatungtong sa palapag na ito para hanapin siya at paslangin. At higit sa lahat, ang pagkakaroon din ni Hisoka ng Nen After Death ang dahilan kung bakit sinabi ni Chrollo sa chapter 406 na kailangan niya munang i-upgrade ang kanyang skill hunter upang manalo siya sa pakikipaglaban kay Hisoka. Nabanggit sa kwento mga idol na ang leader ng Phantom Troop ay makakapagnakaw lamang ng mga natatanging Nen abilities na magagamit niya upang paslangin si Hisoka kapag nagawa niyang matapos o masunod ang pinakamahirap na kondisyong kinakailangan ng skill hunter. Ito ang pagnanakaw sa mga natatanging kayamanan sa mundo, katulad ng 3 sacred treasures ng Kakin. Ito ang dahilan mga idol kung bakit iniisa-isa muna ni Chrollo ang bawat palapag ng Black Whale. Gusto niyang nakawin ng 3 sacred treasures ng Kakin. At pagkatapos ay magnakaw ng malakas na Nen ability, siya kanya kakalabanin si Hisoka. Naniniwala ko mga idol na ang tinatawagan ni Chrollo gamit ng kanyang Love Dial 6700 ability ay isang taong may kaalaman kung paano mahahanap ang 3 sacred treasures ng Kakin at isang taong may napakamakapangyarihang Nen ability na kayang tumalo kay Hisoka. Sa madaling salita mga idol, nanakawin ni Chrollo ang isang natatanging Nen ability mula sa isang Nen user ng barko. Ang tanong ngayon ay kung sino ang karakter na ito at anong Nen ability ang tinataglay niya na makakatulong kay Chrollo para mapaslang ng tuluyan si Hisoka. Maraming malalakas na Nen user sa barko mga idol na nagtataglay ng mga kakaibang Nen ability. Kasama sa mga Nen user na ito ay ang ikalawang prinsesa ng Kakin na si Camila Huiguru. Nagtataglay siya ng Nen ability na pinangalanan niya bilang Cat's Name. Isa itong counteractive type Nen ability na gumagana kapag namamatay si Camila. Sa oras na mapaslang ng ibang tao, ma-activate ang Nen After Death ni Camila at makakapaglabas ang bangkay niya ng isang dambuhalang itim na pusa. Ang Nen Beast na ito ay huhulihin ng taong pumaslang sa prinsesa. Pagkatapos ay pipisilin ng pinong-pino hanggang mamatay at makuha ang kanyang life energy para ipakain kay Camila. Magdudulot ito para mawala ang kahit na anong pinsalang natamo ng prinsesa at mabuhay siya muli mula sa kamatayan. Sobrang ganda ng Nen ability na ito mga idol sa oras na makuha ni Chrollo dahil kung sakaling malagay sa alanganing sitwasyon ng leader ng Phantom Troop,
pwede niyang buksan ang banded secret sa pahina kung nasaan ang cat's name, o di kaya naman ay iwanan niya dito ang bookmark ng kanyang double face, nang sa gayon ay magagamit niya ang cat's name para muli siyang buhayin sa oras na mapaslang siya ni Hisoka. Bukod kay Camila at sa cat's name, ang isa pang karakter na minana ability na pwedeng nakawin ni Chrollo ay pagmamayari ng ika-4 na prinsipe ng Kakin na si Cheernich Ueguru. May kapangyarihan itong makita ang 10 segundo ng hinaharap, kaya nababago niya ang kanyang aksyon at reaksyon sa pag-atake ng kanyang mga kalaban. Hindi pa ako sigurado mga idol kung magagamit ito ni Chrollo sa oras na manakaw niya, dahil napapakinabangan lamang ni Cheernich ang kanyang abilidad sa tuwing nasa estado siya ng Zetsu. Ganun pa man, pwedeng ito din ang Nen ability na mapasa kami ni Chrollo, dahil bukod sa isa ito sa pinakamakapangyarihang Nen ability ng kwento, sobrang ganda nitong gamitin pang kombinasyon sa skill hunter ng magnanakaw. Isipin nyo na lamang mga idol kung gaano kalakas si Chrollo kapag sinilip niya ang hinaharap at pinapanood niya ang magiging aksyon ni Hisoka. Mula dito, pipili siya ng perpektong Nen ability mula sa kanyang skill hunter para kontrahin ang kilos ng kanyang kalaban. Tiyak na kahit na anong galing ni Hisoka sa pakikipaglaban, hindi siya uubra kay Chrollo na nakikita na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang isa pang Nen ability na sa tingin kong pwedeng nakawin ni Chrollo ay ang abilidad ng pagmamay-arian ng sundalong si Borksen. Hindi pa natin alam ang abilidad ng babae, pero ayon sa boss ng Hailey family na si Morena, si Borksen daw ay isang specialist at pwede itong magkaroon ng mga napakalalakas na Nen abilities na makakatulong sa Hailey family na magtagumpay sa kanilang planong magpalaganap ng kasamaan sa mundo. Tutulungan nila Morena at ng kanyang grupo si Borksen na magkaroon ng Nen ability na may kakayahang wasakin ng sangkatauhan, kaya sigurado na ang abilidad na mabubuo ni Borksen sa pamamagitan ng kanyang Nen ay labis na mapaminsala. Malaki ang posibilidad mga idol na susubukan din ng Hailey family na i-recruit si Chrollo sa kanilang grupo, lalo pat nakuha na niya ang pansin ni Dogman na naghahanap ng mga specialist sa barko. Kapag sumama si Chrollo sa Hailey family, malalaman niya ang plano ng mga itong bumuo ng malakas na Nen ability sa pamamagitan ni Borksen. Sasamantalahin ito ni Chrollo at nanakawin niya ang abilidad para gamitin ito sa pagtapos kay Hisoka. Sobrang naging matindi mga idol ang naganap sa unang paghaharap nila Chrollo at Hisoka, pero tiyak ako na mas magiging madugo ang ikalawa o maaaring huli nilang pagtutuos. Magagawa kaya ni Hisoka na makaharap si Chrollo para tapusin agad ito gamit ang kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan, o matatapos muna ni Chrollo ang kanyang isa pang preparasyon, ang pagnanakaw sa isang napakalakas na Nen ability para masigurado ang kanyang pagkapanalo kontra kay Hisoka. Nasasabik na akong malaman mga idol ang mga susunod na mangyayari. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang kalalabasan ng duelo ng dalawa? Sino sa tingin nyo ang mananalo sa laban nila Hisoka at Chrollo? Ito po ang aking paliwanag sa magiging ikalawang paglalaban nila Hisoka at Chrollo. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!